Kumakalat ngayon sa X ang isang video kung saan ipinakita si Ginoong Larry Fink, ang CEO ng BlackRock, na nagsasalita tungkol sa mabilis na pagbabago ng digital finance. Ibinahagi po ito ni Ginoong Versan Algera. Siya po ang co-founder ng Black Swan Capitalist at isa sa mga kilalang taga-suporta ng XRP. Ayon sa kanya, kumpirmado na raw ni Ginoong Fink ang matagal ng paniniwala po ng mga XRP Army tungkol sa paparating na pagbabago ng global markets. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang sinabi ni Ginoong Versan Algera tungkol sa komento ni Ginoong Fink? Sabi rito, Versan Algera, co-founder of Black Swan Capitalist and prominent XRP advocate, recently shared a video on X featuring BlackRock CEO Larry Fink discussing the rapid evolution of digital finance. Yan, ayon po kay Ginoong Algera, malinaw na sinabi ni Ginoong Fink ng digital finance ay mabilis na nagbabago. Para sa mga matagal nang naniniwala kay XRP, ito ay isang matinding kumpirmasyon na papunta na talaga ang mundo sa isang bagong sistema ng pera. Ipinapakita po nito na pati ang pinakamalalaking financial institutions gaya po ni BlackRock ay nagsisimula ng aminin ang kahalagahan ng digital assets. Sa market impact, kapag nakikita po ng mga investors na si BlackRock mismo ay nagbibigay pansin sa digital finance, mas maraming institution ang posibleng sumunod. Ito ay makakadagdag sa pagtaas ng demand sa mga coin na may matibay na use case gaya na XRP. Ano naman ang sinasabi ng mga XRP supporters tungkol dito? Sabi po rito ay Algera said that Fink's remarks could confirm long-held views among XRP supporters about the coming transformation of global markets. Yan po yung ito po yung tweet or post ni Black Swan Capitalist na naglalaman sa video clip ni Ginoong Larry Fink. Sabi po ni Ginoong Algera dito, ang mga sinabi ni Ginoong Fink ay tugma sa matagal ng paniniwala ng XRP community kung saan ay malapit ng magbago ang global financial system. Para po sa kanila, si XRP ang magiging pundasyon ng bagong digital economy dahil ito ang may technology kayang mag-settle ng cross-border payments ng mabilis at saka mura. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagbubunsod ng bullish sentiment sa XRP market. Maaari pong magdulot ito ng bagong wave ng accumulation mula sa mga long-term investors. Ano naman po ang binanggit ni Ginoong Algera tungkol sa tokenization at saka digitization? Sabi rito ay in his post, Algera wrote that every central bank currency will be digitized, every ETF and asset will be tokenized, and they all need a cross-border settlement layer, calling XRP the foundation of the new financial system. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po rito kay Ginoong Algera, darating ang panahon na lahat ng pera ng central banks ay magiging digital. Lahat ng assets ay magiging tokenized at kakailanganin ng isang cross-border settlement layer para magtulungan ang mga ito. At ayon po sa kanya, si XRP ang magiging pundasyon or foundation ng bagong financial system. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, napakalaki ng pahayag na ito dahil parang sinabi niyang si XRP ang magiging gulugod ng digital economy. Ang market impact po nito ay kapag nagkatotoo, pwedeng tumaas ng malaki ang presyo ng XRP dahil magiging sentro po siya ng global transactions. Posibleng masundan ito ng pagtaas ng adoption mula sa mga bangko at saka institution. Ano naman ang pananaw ng BlackRock tungkol sa tokenization? Sabi rito, in the video, Fink raised what he described as major questions facing central banks and the financial sector. He asked, what is the role of tokenization and digitization? How quickly should they think about digitizing their own currency? Yan, sa video po ay tinanong ni Ginoong Fink
kung gaano po kabilis dapat mag-digitize ng kanilang pera ang mga central banks. Ipinakita po nito na nauunawaan na niya ang bigat ng pagbabago sa mundo ng finance. Para kay Ginoong Fink, malagang pag-iisipan po ng mga bangko kung paano po sila sasabay sa bagong digital system bago pa sila maiwan. Sa market impact, kapag nagsimulang pumasok ang mga central banks sa digitization, posibleng mas dumami po ang mga project ng CBDC na pwedeng gumamit ng mga networks tulad ng XRP Ledger. Sunod na tanong ay ano pa ang binanggit ni Ginoong Fink tungkol sa epekto ng digital currencies? Sabi rito ay he went on to discuss how the shift to digital currencies could affect the dollar, the banking sector, and major payment companies such as MasterCard and Visa. Yan, piniliwanag po ni Ginoong Fink na kapag lumipat ang mundo sa digital currencies, maapektuhan hindi lang ang US dollar kundi pati ang mga bangko at malalaking payment companies gaya po ng MasterCard at saka Visa. Sa madaling sabi, posibleng magbago po ang buong sistema ng pagbabayad sa mundo at ang mga kumpanya na hindi po sasabay ay mawawalan ng halaga. Ang market impact po nito ay ang ganitong pagbabago ay maaring magpataas ng halaga ng mga blockchain-based payment solutions. Dahil dito, mas tataas po ang interest kay XRP bilang mabilis at low-cost settlement asset. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Fink tungkol sa tokenization ng financial assets? Sabi rito, Fink said that while much attention has been given to artificial intelligence, we're not spending enough time talking about how quickly we're going to tokenize every financial asset. Yan, ayon po kay Fink, masyado raw nakatutok ang mundo sa AI, pero nakakalimutang pag-usapan ang bilis ng tokenization ng mga financial assets. Ibig sabihin, unti-unti nang isinasalin ang mga traditional assets gaya po ng stocks, bonds at saka ETF sa blockchain. At kapag nangyari po ito sa global scale, kakailanganin ng mga digital asset tulad po ng XRP upang mapabilis ang paglipat ng mga tokenized value. Ang market impact po nito ay kapag nagsimula ang tokenization sa malaking antas, sa XRP ay maaring maging pangunahing daanan ng asset transfers, kaya posible ang malaking pagtaas ng presyo. Gaano naman po kabilis mangyayari ang pagbabagong ito? Sabi rito ay he added that this transformation will allow investors to move exchange-traded funds or ETF and other assets through digital wallets, describing the process as one that will happen worldwide very rapidly. Yan, sabi po ni Ginoong Fink, mangyayari raw ito ng mabilis at sa buong mundo. Ibig sabihin, darating ang panahon na lahat ng mga investors ay makakapaglipat ng kanilang ETF o iba pang assets gamit lang ang digital wallets. Para po sa XRP community, ito ay magandang balita dahil ang technology ni XRP ay eksaktong dinisenyo para sa ganitong uri ng mabilis at borderless transactions. Sa market impact, ang mabilis po na digital shift ay magpapabilis ng demand sa mga crypto na may established networks. Kaya posible pong magdulot ito ng strong bull run kay XRP. Bakit naman po nakikita ng XRP community na ito ay malaking oportunidad? Sabi rito ay Fink's acknowledgement of a coming wave of tokenization aligns closely with what many in the XRP community have long argued. They believe that the infrastructure being developed by Ripple positions XRP as a key player in cross-border payments and settlement. Para po sa XRP Army, kumpirmasyon ito ng kanilang matagal nang sinasabi na sa XRP ay may technology at network na handa sa global tokenization. Ayon po sa kanila, ang Ripple ecosystem ay may kakayahang maging tulay sa pagitan ng mga digital currencies ng iba't ibang bansa. Sa ganitong paraan, sa XRP po ay pwedeng maging sentro ng bagong financial architecture. Sa market impact, ang ganito pong kumpirmasyon ay nagbibigay po ng renewed investor confidence.
Kapag nagpatuloy po ito, mas lalaki ang posibilidad ng long-term price surge kay XRP. At ang aking opinion naman tungkol dito ay kung babalikan po natin ang mga sinabi ni Ginoong Larry Fink, malinaw na ang pinakamalaking institution sa mundo ay nagsisimula ng tanggapin ang katotohanan. Papunta na talaga tayo sa digital finance era. Para sa atin bilang mga traders at investors, malaking sinyalis po ito na may kinabukasan ang mga project tulad ni XRP. Si Ginoong Fink ay hindi po basta influencer. Siya po ang CEO ng pinakamalaking asset management company sa mundo. Kaya kung nakikita na niyang magiging sentro ang tokenization at saka digital assets, hindi po ito basta hype. Sa tingin ko tama ang XRP Army sa kanilang paniniwala, kung saan ay papasok tayo sa panibagong yugto ng global finance kung saan si XRP ang isa sa mga magiging haligi nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.